Hello and welcome to our series. This is #WeDecide, the first 100 days of Leody de Guzman. Ka Leody, thank you for joining us. Thank you din, Reza. Isang magandang oportunidad ito na ako'y maimbitahan mo dito. Tawagan niyo po akong Maria. Maria, okay, Thank Maria. You. No. My first question to you, I'm a voter, right? Paano niyo po ako kukumbinsihin para po bumoto sa inyo? Nako, Maria, madali lang. Alam ko, subaybay mo yung ating sistema ng eleksyon mula noong kay Marcos hanggang dito kay Cory, Gloria, hanggang kay Duterte. Na matatalino sila, di ba? Magaganda ang kailang pangako sa ating mga mamayan ng eleksyon. Pero ang problema, after ng kailang mga term, bigo yung ating mga mamayan. Kaya agad, hindi pa nga tapos yung term nila, naghahanap na ng bagong papalit o gusto na silang paalisin sa pwesto. Ganyan ang naging history. At hindi na-resolve yung problema ng ating mga mamayan. Even yung presyo ng kuryente, hindi ma-resolve. Yung presyo ng bigas na napaka-basic, pagpapahospital, problema pa rin hanggang ngayon. Pagpapaaral lalo na, ay malaking problema. Ang framework ng kanilang paggugobyerno na ang pag-unlad ng bansa ay idadaan sa kamay ng mga lalaking negosyante. Yun ang kailang ginawa. Kaya mapapansin mo, lahat ng batas, policy, ay pabor na pabor doon sa mga malalaking negosyante. Sa aming mga manggagawa, halimbawa, yung contractualization. Pabor yan sa mga big business, pero laban yan doon sa 45 million nating mga manggagawa dahil nawalan sila ng mga basic rights nila sa ating konstitusyon, sa labor code, yung karapatang maging regular, tumanggap ng tamang sahod, benepisyo, nawala lang lahat yon dahil kinontraktual ang ating mga manggagawa. Yung batas na wage rationalization law na ginawa nung panahon ni Cory, na Herrera law, ibinaba ang sahod ng mga manggagawa sa probinsya na mas mababa kaysa sa Metro Manila. Pabor din yon sa mga big business na merong branches sa mga probinsya. Yung tax natin, na dati ay sa mga kumikita, inilipat doon sa presyo ng produkto, pinatong na 12%. But, nahirapan yung ating mga mamayan. At dahil doon pati yung mga walang trabaho at mga pulubi, sinisingil. Every time nabibili sila ng sardinas, ng noodles, sinisingil sila. Tapos yung mga malalaking korporasyon, binibigyan ng corporate tax cut o tax holiday. Yung mga ganong mga pagpabor na ginagawa. At yung ating sektor ng serbisyo. Na dati yan ay hawak ng gobyerno. At ang gobyerno ang nagkapatakbo niyan, yung tubig, kuryente, hospital, eskwelahan. Gobyerno ang nagkapatakbo niyan eh. At ginagamit na instrumento ng gobyerno para magbigay ng serbisyo. Ang ginawa, ibinigay sa pribado. Capture na tubo ka agad yun kasi yung mga importante bagay yun sa ating mga mamayan na hindi pwedeng wala. Kaya hinawakan ng pribado, ginawang negosyo, at siyempre, itinaas ang presyo, ang result, nahirapan ang mga mamayan. Simpleng papalitan lang ang mukha ng Pangulo sa Malacanang. Hindi babaguhin yung mga batas at patakaran na nag-legalize sa paghihirap ng ating mga mamayan at nag-legalize din, Maria, doon sa pagkakamal ng yaman ng mga nasa tuktok ng ating lipunan, yung mga malaking korporasyon. Kaya sa ngayon, di ba, sila yaman ng yaman, yung ating mga kababayan sa baba, ay hirap ng hirap. Lumaki ng lumaki yung agwat sa pagitan ng mga mayaman at ng mga mahirap. Yung inequality, grabe yung inequality ngayon. Yun yung dahilan kung bakit ako tumakbo dahil gusto kong baguhin yung mga batas na yan, mga policy, at ang framework dapat, huwag idaan na sa kamay ng mga malalaking negosyante ang pag-unlad ng bansa. Mas gamitin natin yung ating mga kanayunan, yung ating mga magkasaka, yung ating mga manggagawa, sila ang maging motor sa pagbangon ng ating ekonomiya, pagpapaunlad ng sakahan, ng paglikha ng pagkain, at pagbubukas muli ng sarili nating manufaktura para magkaroon tayo ng sariling industriya na tayo na ang gagawa ng ating mga pangangailangan. At hindi na puro imported na napakamahal. Yun ang gusto kong mangyari. So, klarong-klaro po naman na kayo po ay unique sa mga kandidato kasi may plataforma po kayo, tapos yung ideology, the ideology-driven platform is what you have. So, eto na po, presidente na po kayo.
Ang bilis naman. Oh, presidente na po kayo. So ano pong mangyayari in your first 100 days? Maria, ang program namin talaga resolbahin yung kagutuman sa ating bansa, yung malnutrisyon sa ating bansa. Kaya magpo-focus kami ni Walden sa pagpapaunlad ng ating kanayunan. Walden's been working on this for a long time also. So what would you do in the first 100 days? What will you decree? How will you act in the first 100 days? Agad talagang magkaroon ng klaro na i-reorient natin yung sistema ng ating ekonomiya. Mag-focus tayo doon sa agriculture, paunlarin natin yung agriculture, at buksan natin yung industriya at pagpapaunlad niyan ng ating industriya. Yun ang ating gagawin. At sa framework yan, sa framework ng labor first policy. Yun ang framework agad. Sila yung ating dapat paglingkuran. Those of us who get taxed, right? Yes, yeah. So the question po is that in that time period, you're president now, how will you get, first 100 days, how will you get this together? Gagawin yung framework na okay na. Then, ano yung gagawa ng program, paano yung bagong roadmap sa pagpapaunlad ng ating industriya doon sa kanayunan at yung ating industriya. Yan yung ating gagawin kaagad. May pwesto kaagad yon. Then, ang immediate nating harapin, itong ating sektor ng kalusugan. Ako ng gobyerno, lalagyan ng malaking pondo yung ating sektor ng kalusugan para ayusin yung sistemang yan, immediately yung ating mga frontliner, tugunan natin yung kailang pangailangan na yung special risk allowance sila, yung dagdag na personnel, dagdag na sahod, benepisyo. Kasi kinakabahan ako dyan dahil magagandang offer sa ibang bansa, baka kagatin. Pag iniwanan tayo ng mga yan, Maria, nasa kamay nila yung kaligtasan ng ating parang mamamayan. nangyayari na po yan, di ba? Oo. Ang OFWs natin. And at the same time, dapat na mag-invest talaga tayo, research and development dito sa usapin ng gamot at saka vaccine. Tayo na sana ang gumawa. Huwag tayong mag-intay na lang kung anong sobra ng mga mayayamang bansa bago tayo makakatikim ng gamot na kailangan natin at yung vaccine na kailangan natin. Dapat tayo magkaroon na tayo ng sarili nating paglikha ng gamot tulad ng ginagawa ng India o ng mga ibang bansa. Paano niyo po kukumbinsihin ang buong gobyerno? Kayo na ang presidente. Paano niyo po sila kukumbinsihin? Tingin ko, pag nakikita naman nilang seryoso ako, yung aming gobyerno, na talagang tugunan yung pangailangan ng ating mamayan, paunlarin ng ating bansa, ay tansya ko magsusupport ang marami. At pag hindi nila ginawa yun, ay ma-isolate sila. Ma-isolate sila sa kanilang mga constituent sa ating mga mamayan. How will you avoid corruption? Malaking problema talaga yan. Ang data ay 750 billion taon-taon yung nawawala sa ating kabanambayan. Isang paraan dyan, i-strengthen natin yung mga dati ng mga batas, yung in place na. Marami nang nagawang batas, marami nang mga ginawang mga task force para habulin yung mga magnanakaw. Pero tingin ko, kasabay niyan, dapat magkaroon ng political electoral reform. Hindi po pwede yung ating eleksyon ay malayang nakakapasok pa rin yung mga dynasty na ang layunin lang naman ay magpayaman. Yung mga trapo, yung mga akusado ng pagnanakaw, ay dapat nang hindi na pinapasali yan. At gawin natin, Maria, na yung eleksyon natin dapat hindi pera-pera. Dapat bawal ang private money na gamitin sa eleksyon. Ang gobyerno ang magtiyak na maipapakilala yung mga kandidato. Gamitin yung kanyang TV network, yung kanyang mga radio program, at makipag-ugnayan sa mga mainstream media natin, paano bibigyan ng oras ang bawat kandidato para equal yung playing field at hindi manlalamang sa ads, sa billboard, at saka sa mga malalaking motorcade, gagamitin yung kanilang pera, gagastos ng 3 to 5 billion pesos sa isang sa kampanya para tiyakin manalo. Para indirectly, Maria, para binibili indirectly yung pwesto sa Malacanang o sa Senado. Dapat hindi ganon. Pati yung watcher, tingin ko dapat hindi pinapayagan ang mga kandidato na kumuha ng watcher. Kasi kung bilyonaryo ka, pwede kang kumuha ng mga 2 milyon na watcher sa buong bansa.
automatic yun. Voters mo yun. Vote buying yun indirectly. Kaya dapat, tingin ko, dapat mga college student, bago sila graduate, pumunta sa kanilang buhay, ay makapaglingkod sila sa bayan sa magitan ng isang clean, fair, and honest election. How do you hold on to these ideals? How do you hold on to these ideals when the reality is so different, right? Power and money po talaga. I agree with you. Power and money drives everything. Sabi mo sa kanina sa akin na ako nanalo na. Okay, Sige presidente na ako ngayon. Ang ibig sabihin nun, yung mga mamayan, despite na wala akong makinarya at pera, nag-support sa akin. Ibang klase yon na suporta. At yun ang aking gagamitin para i-pressure, itulak yung mga nagbubulag-bulagan, umiiwas-iwas, na dinggin yung panawagan ng mamayan. Gagamitin kong bentahe ko yon para reformahin yung buong sistema ng ating gobyerno. Pwede po kayang mangyari yon? Pwede. Pwede kung halimbawa, baka ang point mo ay babarahin ako sa Senado, babarahin ako sa Kongreso. Gamitin natin yung may... Daming pera na pwedeng marami. Pero gamitin natin, merong provision sa ating konstitusyon, yung People's Initiative. Yun ang gamitin natin. Mahirap yan, pero kung yun ang daan, suungin natin. At tingin ko naman, magiging madali yan. Tulad nga ng sinabi ko, sabi mo sa akin kanina, nanalo ako, kaya yung support ng mamayan, nasa akin. At madali kong immobilize sila para ipasa yung mga batas na magpapabago sa sistema ng ating politika at sistema ng ating eleksyon. So let me ask you a question. This is a scenario, right? You took your oath and your security tells you that yung mga supporters nung isang kandidato, ayaw nilang tanggapin yung resulta ng eleksyon. So they are coming to the palace. Nangyari na rin po ito, di ba, sa EDSA 3. So they're coming to the palace and they're going to try to oust you. Ano pong gagawin ninyo? Mahirap naman yung senaryo yung ibinigay mo, pero alam ko, realidad yan, at nangyayari. Kung ganun ang nangyari, tansya ko ay, kung makaya nilang immobilize yung kailang forces, mas kaya kong immobilize yung mga tao na volunteerismo dahil hindi man ako gumamit ng pera sa kampanya. Kaya malalim yung hugot ng kanilang pagsuporta sa akin. Pero kung presidente po kayo, ano po yung order na gagawin ninyo? Sa ganung bagay, parang political decision yan eh. Hindi simpleng parang gagamit ako ng aking power bilang presidente dahil may political pressure na ginagawa. Kaya political move din ang aking isasagot. Dahil hindi ko, parang sa ganyang sitwasyon, hindi papasa yung mga batas-batas, di ba? Yeah. Dahil may crowd na malaki na sumusugod, ay di sasagutin ko rin ng political decision o action na sabihin ko na ipagtanggol nila yung kanilang presidenteng ibinotod na naghahangad ng pagbabago para sa kanila. So you would ask people, what's your political solution? You talk to the people or yes. That's what you would do? And i-counter yung ginagawa ng mga gustong magpatalsik o magpabago sa naging desisyon ng mga mamayan. Klarong-klaro po kayo sa mga plataforma nyo. It's good to listen to it. Pero magagawa po ba yan sa lifetime natin? I mean, di ba? Kapag ka sa ganitong paraan nanalo ako, iba yon. May message yon. Tingin ko kahit yung ibang mga political forces mag-iisip, magdadalawang isip na gumawa ng, wala akong maisip na term, ng kabulastugan. Laban sa desisyon ng mamayan na, kasi isipin nila ng daya, paano naman ang katulad ni Lyodi ay mandadaya? Paano nila ako kumbinsin ang mamayan na si Lyodi ay mandadaya? Di ba? Kaya nanalo. Malabo yun. Baka yung iba, pwede pang mas effective na sabihin nandaya sila dahil nasa posisyon sila at may capacity silang gawin yun. Pero si Lyodi, akusahan nilang nandaya, tatalbog eh. Walang maniniwala na pabagsakin yan dahil nandaya. Ka Lyodi, parang upside down yung world natin ngayon. 36 years after people power.
after Filipinos ousted the Marcos family, forced the Marcos family into exile. The frontrunner is Ferdinand Marcos Jr. Same red shirt. Ako original. Yeah. Kaming mga manggagawa, original ito. Ano po ang tingin nyo dyan? Paano po ito nangyari na 36 years later nandito po tayo? Alam mo, ang hirap talagang ipaliwanag. Pinatalsik, tapos ngayon, iyayakap ng mga tao na parang batay sa result ng mga survey. No? Galing. Yeah, oo. So, totoo ba yun o hindi? Hindi ko. Wala akong sinasabi. Sige, Basta sige. batay sa result ng Oo. survey. Alam mo, ang isa ay yung desperasyon. Dahil yung pinangako ng mga namuno doon sa pagkapatalsik na demokrasya ay hindi naramdaman ng masang Pilipino. Tumigil sa tuktok doon sa, ang tawag namin ay elite democracy. Hindi pumasok sa mga komunidad, yung demokrasya, sa bahay ng mga manggagawa, sa kanayunan, sa ating mga magkasaka. Hindi nila ramdam. Parang yung buhay nila nung panahon ni Marcos ay nagpatuloy lang. Nagpatuloy lang. Dito sa panahon ng mula kay Cory, diretsohin natin, hanggang sa panahon ni Pinoy. No? Yun ang tingin kong isang dahilan na wala rin pala eh. Wala rin pala eh. Di, balik na lang natin. So, I'm going to follow up on your economic plan a little bit later. But in this one, part of what we've seen is the technology, right? Social media and how it was used by Marcos. These are stories that we have done by the Marcos family to change history, right? From the villain in 1986 to the hero in the time of Duterte. We see this in something called information operations on social media. Talagang ginagawa to in insidious manipulation. We've released the data. Paano po nyo to, how are you going to unite this? One, how will you make sure our history stays the same? And then two, the social media has splintered us against them. How will you pull the divided society back together? Isa yan sa dahilan kung bakit ako tumakbo. Wala sa history natin ng eleksyon na mayroong galing sa sektor na tumakbo. Dahil kung hindi galing sa sektor at doon lamang sa paksyon ng mga elite ang maglalaban-laban, talagang yung division ay mananatili. Kaya kinakailangan yung isang alternative na hindi sangkot doon sa history ng ating political na bangayan. Kaya ini-offer yung aking sarili. Mabigat. Dahil alam naman natin yung electoral system sa atin na pera-pera, kailangan sikat ka. Dahil kung hindi, parang mahihirapan. Pero obligado na may gumitna bilang alternative candidate. Presidente na po magiging kayo. Presidente na ako. Talagang aayusin natin, ibabalik natin yung history ng nangyari sa noong panahon ni Marcos at ng martial law. Idodokumento natin ulit, ayusin. At yung tungkol sa human rights, yung halaga ng human rights, ay i-discuss din natin, pagkasamahin natin yon at gagawin nating kurso sa ating mga high school student at sa college. O, parang hindi kurso, subject, subject para nang sa ganun tumibay sa ating mga kabataan yung halaga ng pagrespeto sa karapatang pantao at sa buhay mismo ng tao at maipakita yung kasaysayan ng mga paglabag na ginawa para hindi na maulit at maging tumining sa sistema ng ating mga mamayan yung pagtatakwil sa marahas na paraan ng pamumuno at ma-develop yung paggalang, pagrespeto, pagkilala doon sa karapatan ng bawat individual, bawat grupo ng ating mga mamayan. Yun ang ating gagawin para matiyak natin na ma-develop yung unity. To heal. The real unity. Oo, yung unity at hindi yung
pagkakawatak-watak. So let me ask you, when I listen to you and your platform, you also use an us against them, right? Except the us are yung mga manggagawa, the laborers, and the them are the rich, are the wealthy, are the elites. In other countries around the world, that gap is pounded open kasi it's a fracture of society. How do you campaign for this? Because you're going to have to pull everyone together if you're president. How will you're using us against them the same way that other politicians are. Diba? How do you heal? Diretsuhin kita Please. ng sagot. Sige po. Talagang masama ang loob ko doon sa mga kartel. Talagang masama ang loob ko doon sa mga nagmomonopolyo. Kita po yan. Yan. May kartel talagang garapal eh. May mga nagmomonopolyo, akala legal framework, pero minomonopolyo nila. Na ginagamit yung kailang economic advantage para talunin yung iba, o kaya naman sa worst, gamitin yung kailang political connection para i-advance yung kailang interest. Corruption. Yeah. Yan ang doon lang naman ako galit. Ang gusto ko, yung mga negosyante, kahit malalaking negosyante, okay sa akin yan, as long as itinuturing yung mga manggagawa bilang partner at hindi bilang instrument sa pagpapayaman nila. Yung ganung framework ko. At katunayan, kami ni Walden ay sa aming program ay maglalaan kami ng malaking pondo para susportahan yung ating mga micro, small, and medium enterprises para nang sa ganun, makatuwang ng gobyerno sila. Makatuwang sila ng gobyerno para sa pagpapaunlad ng ating sariling industriya, ng ating kanayunan. Yung ganon ang ating plano. Dahil alam ko marami doon sa mga MSME na halos ay 99% ng mga negosyo sa Pilipinas ay may ganon ding sentimento laban doon sa mga nagmomonopolyo, sa mga kartel na gumagamit ng political influence. Kaya sila hindi umuunlad. Lalo na po sa pandemya. Globally, this is an Oxfam report. The rich got richer, the poor got poorer in the pandemic. In the Philippines, Bayanihan 1 and 2 were passed for the but Bayanihan 3 was not. So how will you convince? Train law. Create law. Yes. Nag-provide sa kanila ng pabor. Kaya napansin ko, nabasa ko rin yung point mo na from 28% to 94% growth ng kanilang net worth. Sa panahon ng pandemya, 2021. You are proposing a 20% wealth tax, right? And again, how will you convince, number one? Number two, how will you prevent capital flight risk? Baka po takutin nyo yung mga may pera. Wala naman silang pupuntahang iba eh. Dahil doon sa ibang bansa, mas mataas ang wealth tax na ini-impose. Pero bago yun, siguro gusto kong ipaliwanag na baon tayo sa utang. 12 trillion as of 12 trillion. Tapos yung ating mga mamayan, sad-sad. Meron pang gera sa Ukraine na tiyak ako na magkakaroon ng grabing pagtaas ng presyo ng gasolina na nagsisimula na ngayon at napaka-inflationary niyan. Yeah. Wala tayong ibang pagkukunan. Yeah. Kaya dapat kumbinsihin ko yung mga malaking negosyante na it's time naman na tulungan at dapat maging karangalan nila yon. Nasa kanila ang pera eh. Yeah. Wala tayong ibang pagkukunan na tumulong. At yun namang 20% ay hindi naman nila ikapaghihirap, ikababankrupt nila yon. So in your first 100 days again, you're just going to use the power of the presidency. Yes. Paano nyo po kukumbinsihin ang mga dynasties, all of the people who are there now? How do you change this overnight? Panahon pa ni Aguinaldo, ganun ang sistema na, di ba? May madaling pagkumbinse. Pero yun nga, kung talaga magkakahirapan, yun nga, gamitin ko yung People's Initiative para yung iba pang ayaw
mapabayag, ay sistema naman na sa ating gobyerno yon na mayroong hindi pumapayag, may pumapayag, pero kikilalanin nila na nasa batas yun. Pag naipasa yun, susunod naman tingin ko yung lahat. So balik po tayo sa ngayon. Hindi pa po kayo presidente. Akala ko, presidente na ako. What are your chances of winning? Why are you running? Aside from what you want to do, from where you are today to being president, why? Yung chance of winning or yung Chance of winning. So, bago yung parang tanong mo na right? Like if you look at where you are today, the ability to win, it doesn't seem like you have a chance. yes, Why keep going at it? naniniwala ako na dahil kahit ako'y kapos sa pinansya at makinarya, hindi ako popular, pero yung aking plataforma, popular sa masa. Inipon lang namin yung lahat ng kahilingan ng ating mga mamamayan, ng manggagawa, ng magkasaka, ng mga mangingisda, ng sektor, na inilalaban niya na matagal yan, na walang pumapansin. Inipon lang namin yun. Inipon lang namin. At yun ang aming ginawang plataforma. Kaya yung plataforma namin ay laban nila. At ako, naniniwala na sa dating pang 2 buwan, magsisink in sa isip nila bago sila bumoto sa presinto, na yung daladala namin ni Walden, ay laban nila. At walang ibang nagdadala. Specifically, puro dati pa rin, motherhood. Pauulan natin ang bansa, bubuan, ganun din. Pero walang nagsasabi ng itigil ang kontraktualisasyon, regularisasyon. Walang nagsasabi na i-suspend o i-repeal ang rice tariffication law. Walang nagsasabi. Walang nagsasabi na i-repeal ang oil deregulation law para magkaroon ng kapangyarihan ng gobyernong mag-intervene. Wala eh. Lahat ng mga problema na ang tatamaan ay mga big business, walang nagtatats. Si Yodila, mga tsaka yung team niya. Ngayon, yun ang problema ng ating mga mamayan. At yun ang inaasahan kong later ay mag-sink in sa kanila at ma-recognize na yung plataforma namin ay laban nila. So this is a dream. Is it fair to say? Tell me if I'm wrong, Yeah. Is it fair to say that this dream is what you want people to think about, whether you win or lose? Yes. So this dream, and you don't see any other candidate that could represent this dream? No. Kaya ako tumakbo eh. Sabi ko nga sa iyo kanina, yung framework nila ay katulad din ng framework ng mga nagdaang Pangulo. Paltan lang ang muka ng Pangulo sa Malacanang. Pero ang dami din pong tao na hindi alam kung ano yung totoo at ano yung lies. Correct. Kaya sa sitwasyong yan, alam mo, may malaking challenge tayo na dapat yung ating mga mainstream media ay dapat talagang mag-stick sa kung ano yung totoong impormasyon, ano yung tama. Para nang sa ganun, yung ating mga mamayan ay matuto na dito makinig. Dito makinig at hindi dun sa mga opinion na yung mga troll. Hindi na po, yung power na yun, the power isn't in our hands anymore. It's not in the hands of traditional media anymore. So, ano po yung gagawin nyo sa social media? At dapat talaga na yung i-counter talaga. Yung sabi ko sa iyo na dapat yung ating mga kabataan i-educate doon sa halaga, hindi lang doon sa human rights at saka doon sa history ng ating politika at ekonomiya, kundi pati sa usaping ng klima, yung sistema ng ating edukasyon na makapagtuturo sa ating mga kabataan nung papaunlad, yung dapat malayang at inclusive na mga edukasyon ng ating gawin. On technology, Yodi, this social media, one of the things I've said, and I said this in the Nobel lectures, that this social media, while it gets the information out, is actually manipulating us. And what you talk about in terms of power, it's insidiously manipulating what we think, right? So, ano po, presidente po uli kayo. Ano pong gagawin nyo sa social media?
Yan talaga, malaking problema yan dahil parang may pros and con na pagka sinupil mo, yung kanyang kalayaang magpahayag ay nakakuha niya, madideprive. Diba? Pero doon din po natin nakikita si Marcos and the disinformation networks that he has, di ba? Yung YouTube, tsaka Facebook. At dapat nating i-arrest yung mga ganyang mga problem na mga litaw na talagang garapal, no? Dapat na i-arrest natin. Pero tansya ko talaga ang makaka-counter diyan ay yung education talaga sa ating mga kabataan, mapagsuri sa Tagalog, mapagsuri na laging ang pagkiling ay sa kapakanan ng ating kapaligiran, sa kapakanan ng ating ng tao, at hindi ng diretsuhin ka na, hindi ng tubo ng iilan. Ganon dapat. What is the most important values to Leo D. de Guzman? Ano po yung, I always say, you draw a line, on this side you're good, on this side you're evil. Ano po yung mga lines ninyo na hindi nyo po, that you won't cross over? Ako, dapat mag-istika sa totoo. Yung totoo. At sa kapakinabangan ng marami. At sa akin talaga yung honesty talaga, dapat yan. Basta ganung framework ko na dapat yung totoong demokrasya at hindi yung totoong demokrasya na kinukonsulta yung mga tao. Demokrasya na ang nakikinabang ay lahat. Lahat. Demokrasya na yung ating yaman o anumang produktong malilika ay para bang equitably na naabot ng bawat individual at hindi ginagamit sila para sa kapakinabangan ng iilan. Yun yung aking panuntunan. If you don't win, if you don't win this time period of your life, was it worth the sacrifice of what you're doing, of presenting this dream, but then, because you've been presenting this dream for a long time, what's in it for you? Oo, matagal na ito pero ginagawa ko. Pero alam mo, Maria, parang itong pagtakbo ko bilang presidente, lumawak yung platform ko at parang mas maraming inabot. At kung sana'y huwag mangyari, pero kung mangyari yung sinasabi mo, patingin ko, nasimulan ko. Nasimulan ko yung tamang klase ng politika at tamang klase ng ekonomiya na dapat ipinatutupad ng ating uupo sa ating gobyerno. Thank you. Paano po kung nanalo si Marcos? Ano pong mangyayari? Yun ang ayaw kong mangyari. Kaya kung mangyari yan, ay panibagong challenge. Panibagong challenge yan sa ating mga mamayan. Tansya ko lalaban yung mamayan. Isusulong nila yung para sa interes ng ating bansa, ng ating mga mamayan. Calyodi, if you become president, you're going to become the commander-in-chief of the armed forces. Correct. Your relationship with them's not so good. How are you going to be their commander-in-chief? How will you manage this? Yan ay medyo complicated dahil nga alam nila na ako ay may ganitong position sa maraming bagay sa security, no? Alam nila na ako ay may position na dapat yung National Task Force LCAC ay buwagin. Nasa program ko yon at binabanggit ko. May program din ako na dapat bawasan yung bilang ng ating PNP
from 220 to mga 175, pati military at mga general. May ganyan akong mga position at kahit yun sa anti-terror law ay hindi ako sang-ayon. Alam nila yan. Pero ako pa rin ay naniniwala, no? Naniniwala doon sa na yung ating military ay makikiisa doon sa programa ng kanyang commander-in-chief, lalo na't nagsisimula ako doon sa karakter ko na alam naman nila na ako'y labor leader, ako'y hindi naman trapo, hindi ako dynasty, na may sinusunod na personal na interest. Alam nila yon. Peace negotiations naman po with the CPP, NPA, NDF, very complicated relationship and positions you've also taken. How important is this and what will you do? Importante yan, tingin ko, dahil pag hindi natin na-resolve yan, ay patuloy na problema ng ating mga mamayan na tayo-tayo ay nagkakaroon ng labanan. Magbubukas talaga ako ng isang honest to goodness na peace talk sa kanila. Pero kasabay niyan, para maging maluwag yung pag-uusap ay yung pag-i-implement ng mga program na nabasa ko kasi yung 12-point program nila na karamihan doon ay land reform. Tinanggap na naman ng ating gobyerno before na yung land reform ay dapat ipatupad. Ang problema na lang ay implementation. Hindi lang simpleng natuwa na para bang ambisyon lang nilang humawak ng armas. Hindi ganun yan, tingin ko eh. Kaya ako nasa framework ng alisan natin ang dahilan na para sila'y maghawak ng armas. The relationship with the United States. You've also had very harsh words now that you are Commander-in-Chief and the President of the country. How will you deal with the United States? Tulad nung kanina, tatapating kita rin, Maria, dahil ako talaga na-develop sa akin talaga yung sama ng loob sa Amerika. Pag nabasa ko yung history ng ginawa nila sa atin mula nung 1901, talagang ang mababasa mo doon talagang napagsamantalahan tayo economically, politically, culturally, talagang naging gatasan yung ating bansa, yung ating yaman nakuha para magpasasa yung mga malalaking kapitalista sa Amerika. Nagagamit tayo. Kaya ako ay may position na dapat ay non-aligned o independent foreign policy. Hindi nakadepend. Lalo na, hindi lang sa Amerika, kundi pati sa China at anumang mga superpower. Pero makikipag-ugnayan tayo sa trade, o sa paglaban sa klima, paglaban sa kagutuman. Doon tayo makikipagkaisa. At marami namang bansa na nasa ganyang track na ngayon. Yung pagliligtas ng ating nag-iisang planeta, doon tayo makikisangkot. Even sa Amerika, pwede naman tayo makipagkasundo. Pero sa usapin ng kabuhayan, ng trade, ng karapatang pantao, mas doon. Point ko lang. Para dito sa banggaan ng Amerika at ng China, hindi ako papanig sa sino man sa kanila. Ang kapanigan ko, siguro yung ASEAN. Yung ASEAN na para sa transformation itong West Philippine Sea into a common ground para sa economic development ng bawat mamayan ng Southeast Asia. Yung mga security agreement, yung BFA, EDCA, yung Mother Agreement na Mutual Defense Treaty, siguro dapat nang putulin yon at magbuo tayo ng panibagong agreement na beneficial sa mamayan. Sa mamayan, hindi sa mga malaking interest ng malaking korporasyon. Do you identify as a socialist candidate for president? Oo. Bukod sa pagiging ako'y labor leader na kandidato, ako ay nagsusulong ng democratic socialism. Ano pong ibig sabihin nun? Na gusto ko ay kasangkot yung ating mga mamayan sa paggogobyerno. Dapat kasali sila at hindi lang sila simpleng taga-boto tuwing eleksyon at then mag-aantay na naman ng 6 years para sila makapag-participate sa buhay politika ng ating bansa. Kailangan sa mga mahalagang desisyon na makakaapekto sa kanila, dapat kasangkot sila, kasali sila. Yun ang gusto ko na sistema ng ating
pamahalaan. Kasangkot yung mamamayan. Is there any point where you would compromise anything to get powers to work with you? Whether it's business, whether it's military. Because essentially, to pull this together, you will fight every single power base. Totoo yun, di ba? Correct. So, may point of compromise ka where you can get them to work with you to be able to get Oo power. naman. Hindi, kahit Ano po yung... parang halimbawa nga sa business, di ba? Di malaking problem yan. Pero ang sinasabi ko nga, kaya ko makipag-work. Basta ang aking request lang, dapat yung business na ituturing yung worker na partner. Yung mga ganyang halimbawa ng compromises, tatawagin mo mang compromises yan o tamang track yan o ano man. Compromise doesn't have to be bad. Oo, yun ang gagawin ko. Yeah. At hanggang doon sa pagtulong talaga, kasi kailangan natin. Dahil sa, hindi naman, yung aking planong buksan ang ating manufaktura at maglikha ng panibagong industriya, kailangan natin yung kailang mga skills, kailangan natin yung kailang mga karanasan sa pagpapatakbo niyan. Hindi ko naman, specifically, hindi ko naman kaya yun. Sila nakakaalam nun eh. Pero kaya dapat magtulungan. Magkatulungan para, basta't ang framework, ay paunlarin natin yung ating bansa, paunlarin natin yung buhay ng ating mga magsasaka. Maging proud yung ating mga magsasaka na sila'y magsasaka. Ikarangal ng ating mga manggagawa na sila'y manggagawa. At hindi yung nakatungo, di ba? Hindi lang dapat papuri sa ating mga magsasaka o yung papuri sa ating mga manggagawa tuwing Mayo 1. Dapat bigyan natin ng material na pangangailangan nila para maging desente at may dignidad yung kanilang buhay. Okay. Now we have a question from a student at De La Salle University. I'm Bernadette de la Vega and I'm in my 4th year taking up BS Psychology. Calyodi de Guzman, ano po ang magiging relasyon ninyo sa media at ano po ang pananaw ninyo sa press freedom? Ako talaga mag-i-stick ako doon sa nakasulat o sa titik ng ating konstitusyon na dapat walang batas o patakaran na sasagka doon sa malayang pamamahayag. Kaya hindi ako sang-ayon doon sa ginawa ni Pangulong Duterte sa pagpapasara ng ABS-CBN. Tingin ko, personal na benggansya lang niya yun eh. Dahil doon sa banggit niya na hindi inilabas yung kanyang ads, dapat kinasuhan na lang niya yung management noong ABS-CBN at hindi niya pinasara. Nang sa ganun ay tuloy yung pag-air ng ABS-CBN, nakatulong sana nung panahon ng COVID para sa pagbigay ng impormasyon. Tsaka nung And at the same time, yung typhoon. 11,000 na mga manggagawa, hindi nawalan ng trabaho. At doon sa kaso mo, alam ko yan, nasubaybayan ko. Ako, nag-statement na ako sa iyo at saka kay Dilima na gagawa ako ng paraan para ma-dismiss yung kaso yung dalawa. Magpo-provide ako ng sapat na abogado at para matulungan na yung inyong kaso ni Dilima ay ma-dismiss. Kasi ganun din, tulad ng ABS-CBN, na ganti lang parang personal na benggansya dahil pumupuna doon sa mga ginagawa niya. Yun ang aking gagawin. So you're laid out your platform, your plans, your vision very clearly. And you want to put this in front of the voters now. But what about the chances that you running, and if the voters vote for you, that you could actually divide and enable a Marcos win? Kung ang binabanggit mo, yung kay BP na manghahati, sa early stage ng aming pagpwesto, bago pa nga mag-file kami, nagpaabot kami ng pakikipag-usap. Then, hindi naman kami pinansin, di ba? At lately, parang nagkaroon ako ng realization, o kami nagkaroon ng realization, na mukhang talagang wala namang interes. Dahil hindi lang kami, kundi pati yung kabila na sila Neri ay hindi rin isinama.
Kaya, natansya ko na mukhang ayaw nilang lumapit o dumikit doon sa mga progressive. Ko alam. Ngayon, parang blessing in disguise din dahil naobliga kaming tumakbo independently. Ngayon, doon sa paghahati, tingin ko, may iba yung botante ko at iba yung botante ni BP. Dahil yung botante ni BP, ito yung huwag hadlangan lang na makabalik si Marcos at saka si Duterte. Tama yun eh. Ako beyond eh. Dahil hindi sapat nga yung simpleng pagkapalit ng Pangulo sa Malacanang. This is about justice, accountability. Will you pursue justice against Duterte, against Marcos? Sure. Sigurado yun. Nasa program namin yun na talagang hahabulin namin yung review, yung mga kaso, then yung mga ninakaw na natitira pa. Meron pang bayarin. $10 billion from 1986, and I think as of 2016, we've gotten back $3.4 billion malaki. out of that. At magagamit natin yun para sa pagbangon ng ating ekonomiya. At pati yung pag-iimbestiga ng ICC, papasukin natin. At panagutin si Pangulong Duterte kung siya'y may mapatunayang may kasalanan. Yun ang gagawin natin. So much at stake for us in these elections. Your last words, Kat Yodi. Maraming salamat doon sa ating konversasyon. Ang sa akin lang ay sa mga ating mga botante na naghahangad ng pagbabago, dalawang klase ang halalan, ang eleksyon. May dalawang yugto. Isa pagpapanalo. Sa pagpapanalo, simple lang yan. Marami kang pera at sikat ka. Pwedeng ang mangyari ay maging masaya tayo dahil nanalo yung ating gustong kandidato. Pero talo tayo sa panunungkulan ng ating sinuportahan. Dahil ang framework nila, katulad din ang framework ng ating mga nagdaan na ipinesto, masaya tayo, pagkatapos ng eleksyon, panalo yung ating kandidato. Pero talo tayo sa 6 years niyang panunungkulan dahil ang paglilingkuran niya ay hindi naman tayo. No, hindi naman tayo eh. Ang paglilingkuran niya, yung sektor na kanyang kinabibilangan, yung kanyang mga ka-dinner, yung kanyang mga ka-golf, yung mga kumpare niya doon sa tuktok na kanyang pinanggalingan. O yung sumuporta sa kanya, nag-bankroll sa kanya sa panahon ng halalan. Yan ang nangyari sa nakaraan. Marami na tayong ipinanalo pero bigo tayo. Kaya yun ang aking hamon sa ating mga kababayan na huwag ng kandidato na nag-a-adhere doon sa interest ng mga malaking negosyante. Tayo, iniaalok ko na dapat sa pagkakataong ito, manggagawa naman. Manggagawa naman. Thank you. Maraming salamat, Kat Yodi. You've been watching #WeDecide, the first 100 days of Yodi de Guzman. Choose wisely. I'm Maria Ressa. Thank you for joining us.